Annyeonghaseyo! Good morning guys and welcome back to our Korea trip, and this is going to be our 4th day here. Yes. So today guys, it's just going to be a random day, or it's like a random gala lang. So supposedly guys, we will go to Busan, but we decided guys to stay here na lang sa sa Seoul kasi hindi kami nakapag-book ng KTX. Tapos actually meron na kaming na-book doon na hotel pero na-put into waste lang siya. But anyways, so na-extend na lang kami ng 1 day here sa Seoul. So actually guys, we will stay here until April 6. So magta-transfer kami ng hotel from Myeongdong, and then next guys, pupunta na kami sa Dongdaemun kasi nandun yung second hotel namin. So yes, kakain muna kami guys. Maghanap kami ng pang breakfast, and then we're gonna explore more of Seoul. So yes, yung mga hindi namin napuntahan, so pupuntahan na namin ngayon. Like yung Seoul Tower, we'll try to go there. Kasi sakto din guys, kasi yung nabook ko na DSP is for 3 days, tapos 2 days pa lang siya namin nagagamit. So i-maximize na lang namin yung DSP. Para ma-maximize namin yung DSP. Yes. Sayang din kasi. So, what are you waiting for? Follow us in this adventure and let's go. Thank you. Alright guys, nandito na yung order namin. I have here non-spicy ramen, and siya guys is, ano yung order mo babe? Bulgogi hot pot. So ayan yun guys. May rice din. And also yung mga sides niya. So ayan, let's eat. So guys, we just finished breakfast and nandito tayo ngayon sa isa sa mga pinakamalaking Daiso. Ito guys, yung Daiso ng Seoul, and it actually has 12 floors. It's a 12-story Daiso store guys. Ayan, all the way there. Ganyan siya kataas guys. And ayan, pasukin natin guys and we will see kung anong meron doon. Tara! Grabe, ang laki nitong Daiso na to guys. 12 floors siya. And nag-stairs na kami kasi medyo maraming tao sa elevator. Meron din sila dito mga pang skincare guys. Ayan. Ayan guys yung floor guide niya. Ayan, 12 floor hanggang sa dito sa 3rd floor. Dito na ngayon sa 3rd floor guys. Dito naman sa 3rd floor guys is yung mga stationery tsaka yung mga accessory ng gadgets. Dito naman tayo ngayon sa 4th floor guys. And ayan, for kids na mga laruan. Pwede niyong bilhan yung mga kids niyo dyan ng pasalubong. So, andito na tayo ngayon sa 5th floor guys. Ito yung floor guide niya. Andito tayo ngayon. Dito pala guys yung mga foods and yung mga snacks and yung mga disposable products andito din. And I think may mga chocolates din dito guys kasi may mga snacks sila dito. Ayan o. Grabe, mumura pa guys. Normally mga $3, $4 lang yung presyo. So, sa 6th floor naman ng Daiso guys is meron tayong mga kitchenwares dito guys. Ayan o. Is mga ceramics. Ayan. Mga gamit sa bahay. Grabe guys, ang laki dito. 7th floor, home fabric and interior. Diba? Ang laki dito guys. Grabe. Ayan o. Ang dami mga display. Mula dito guys. Ayan o. Ang dami niyang mabibili dito guys. Tig 250 pesos, 150 pesos. Meron din sila mga home decor dito. Ayan. May mga diffusers dito guys na tig $1 lang, or siguro mga 40 pesos sa atin. Ayan o. Grabe guys, ang mumura. 3,001 lang siya, or nasa mga 130 pesos. Dito guys sa 8th floor yung bath, cleaning and laundry. So ayan yung mga gamit nila na nandito sa 8th floor. Mga pangligo, pang CR, comfort room. Sa 9th floor naman guys yung sports and camping. Ayan, nandito yung mga sportswear, tapos yung mga pang camping na needs. Ayan, yung mga tent din siguro dito. Ayan guys, meron sila mga ganyan na upuan, mga unan. So ayan yung 10th floor guys, para naman sa gardening and para sa mga pet. Ayan, mga gamit pang garden guys, and also para sa mga alagan yung mga pusa at aso. Ayan, may mga dog food, mga cat food. Ito naman guys yung 11th floor, mga tools sa kotse, mga gamit sa kotse. Ayan, diba? Ang laki guys, grabe. Andito na lahat. Pati yung mga pang repair sa bahay, yung mga tape, yung mga nails, mga tools, andito na rin. Ayun o, grabe guys, kompleto na. Uy, grabe. Dito yata ako magtatagal. Ang dami mga tools guys oh. Mga pliers nila guys, 130 pesos lang, or nasa mga 140 pesos. Ayun oh, 3,001 lang siya.
Grabe ang mura. So, dito na tayo sa last floor, guys. 12th floor, which is meron dito ang fashion, travel, and season ng mga damit. Ayan. Hindi makikita yung mga pantulog. Ayan. So, may mga pantulog dito, guys. Basta mga damit, mga plain shirt. Tapos may mga medyas. And guys, imagine, ang mumura lang ng mga yan. Tigo $1 lang. Meron din dito, guys, for female. Mga underwear ninyo. Ayan, mga seamless panties. Sobrang mura, guys. Tig ano lang siya, 100 pesos hanggang 250 pesos. Meron ding tig 300 pesos. 3,000 Korean won, so that's mga 130 pesos lang, di ba? Grabe. Meron din mga sombrero. Pang summer. Tig 150 pesos lang din. So guys, pabalik kami ng hotel kasi nag-grab namin yung mga nabili namin sa Daiso. Kasi hassle kapag dadalhin pa siya namin kung saan kami gagala. Guys, we bought an ice cream here sa street sa Myeongdong and it cost 4,500 Korean won. Grabe ang hangin. Tapos guys, kanina pa to guys pero hindi pa siya natutunaw. Sobrang ginaw dito. Eh, sobrang lamig, nag-ice cream pa rin. So we chose the vanilla chocolate flavor. Ito na yun, guys. Mix natin siya. So we ordered caramel macchiato. Wow. Guys, coffee na coffee yung ano talaga. Nangingibabaw yung taste ng coffee. Sarap. Medyo matapang siya ng konti compared dun sa mga caramel macchiato dun sa atin. Pero sulit siya kasi yung presyo niya, magkano nito, babe? 3.7. 3,500. So nasa mga 150 pesos or 140 pesos lang to. Tapos malaki na yung size ng kanyang cup. So hindi namin alam, guys, kung anong kaguluhan meron. Basta meron na lang biglang nag-alert sa iPhone ko na public safety alert. Tapos may nakita kaming dalawang truck doon na police. So I think meron silang hinuhuli. And grabe, na-amaze lang kami kung gaano ka-prompt yung kanilang alert dito sa mga phones or like mga communication, like yung sa communication na ano ng mga tao. Grabe. So ngayon, guys, naglalakad kami papunta sa Namsangol Hanok Village, no? So it's more like may mga temple doon siguro. And then ayun lang, lalakarin namin yon kasi gusto namin magpunta doon kasi maganda din yung place. And yeah. Hey guys, so while on the way, may nakita kaming bike, guys. And then ito yung bike na nakita ko sa DSP na app. So itatry natin, guys, paano siya gamitin. So register natin, guys. So since free lang siya, guys, ayan. Maximize natin. So ito yung mga bike. And then meron siya dito mga instruction paano siya gamitin. So gamitin natin yung kanyang application, guys. So Public Bicycle. So ito na yon. Tapos gagamitin natin itong Discover Soul Pass natin. So ayan siya. Sige, go next na. So next, Purchase Pass. Purchase Click the Pass. Purchase Pass. And then Discover Soul Pass. Ayun, guys, oh, may nakita kang Discover Soul Pass. Yan. Then click mo yung all day, 24 hours. And then lagay mo dyan yung nasa likod. Ayan. Okay. Yung code. So i-key natin yung code. Ayan. I-input mo lang dyan yung Discover Soul Pass na code nasa likod ng card. And then yung email address mo. And then pay amount. Alright. So after that, guys, ayan, screenshot mo yan para, ayan, eto na siya, guys. So pwede na natin gamitin to here. So pagkatapos nun, guys, makaka-receive kayo ng email na merong mga password or passcode. Tapos dito, pindutin nyo yung rent. Actually, meron silang scanner dito sa QR code. So ayan, pindutin nyo lang yan, tapos scan nyo lang. Ito na yung bike na gagamitin ko. And then si Jude, naghahanap pa siya ng available na bike.
Alright, afternoon cardio here in Korea. Babe. Babangga ka dyan. So ayun guys, just like that. Siguro mga 3 minutes lang yun, babe, no? Grabe guys, ang bilis ng pagdating namin dito. Ayan, ang saya pala guys kapag nakabike tayo dito sa Seoul. Kasama na yan sa Discover Seoul Pass. So eto pala yung sinasabi namin kanina guys na Hanok Village. So ayan siya, ganyan yung design niya. Para siyang yung dun sa Gyeongbokgung din na design, yung entrance. And dito namin ipapark yung bike namin. So ayan guys, temporary lock. So isagad nyo lang siya. So, Ayan. ganyan siya, temporary lock. Oo na. So guys, i-temporary lock na natin itong ating bicycle and just have to press it like isagad lang talaga natin. Tapos wait lang tayo na merong notification na temporary lock na siya. So kapag i-unlock naman natin yan mamaya, gagamitin natin siya gamit yung kanyang application na Seoul Public Bicycle para ma-unlock natin ulit itong kanyang lock. So ganun ka-secure guys. Ayan. So ayun na yung notification guys na naka-temporary lock na yung inyong bike. So tara, pasok na tayo sa loob. Let's go! Ayan. Ano yan, babe? Meron pala siyang mga ano dito, parang guide. Alright. Parang map? Wow. Ayan. Alright guys, so we're now inside Namsangol Hanok Village and grabe guys, ang laki ng lugar. Pwede kang mag-TikTok dito and then ang quiet na siya guys. And then tapos guys, maraming mga ibon dito guys. Yeah, this place is very peaceful talaga. Like, you know, you can shoot your videos here and also you can do whatever you want. Napakaganda ng hangin dito right now. And Tapos maraming mga cherry blossoms tree dito but it's not yet in full bloom. Parang mga 30 or 40% pa lang ata guys. yeah, I think isa ito sa mga areas na dapat yung i-check out if ever nag full bloom na talaga siya. Kasi kukonti lang talaga yung mga turista na nandito guys. Hindi siya masyadong hyped. Free lang yung entrance dito, makakapasok Yeah, lang dito. if meron kayong Discover Seoul Pass or... But even walang Discover Seoul Pass, makakapasok okay. ka. So, Free lang admission siya. free talaga siya. Let's go, let's explore Namsangol Hanok Hanok Village. Also guys, makikita nyo rin dito yung Seoul Tower. Ayan guys. Maganda siya tignan if nandito talaga kayo. Like sa personal talaga. Ayan. Ganda. Grabe, ang lawak dito, babe, no? Finally, may freedom tayong makapag-talking shot or makapag-ano. Pero wag kayong maingay guys kasi village ito. Yun yung mga madalas na sinasabi nila na you have to stay quiet lang para hindi kayo makadisturb sa ibang mga tao. Alam niyo guys kung bakit nag-cancel kami sa Busan? It's just that super layo niya talaga, babe, no? Mga And ano siya, 3 hours, 3 to 4 hours na KTX or bullet train. Tapos pag magbabus, it's mga 5 hours more or less. Yeah, and then, this mahal yung time guys, pamasahe. yeah, aside from that then guys, meron kaming dalawang luggage na malalaki. Kaya super hassle siya for us na mag-travel na sobrang layo. Kaya dito talaga i-discover namin talaga yung Seoul, like yung sa Discover Seoul Pass namin. Discover Seoul talaga. Para masulit. And ayun na nga yung ginagawa natin ngayon. And also guys, bilang first time travelers dito sa Seoul, ang masasabi talaga namin is every corner is picturesque talaga. Like Yes. sobrang ganda dito, babe, no? Super. Hindi talaga namin habol like yung mga rides or mga basta yung cherry blossoms talaga yung pinaka inaabangan namin guys. Kaya nag-book na lang kami ng Jinhae, 'di ba? Kasi sa Jinhae guys, meron din Ano yung magandang festival? yung Cherry Blossom Festival aside sa Busan. So marami din mga cherry blossoms na trees doon and yeah, very instagrammable din yung mga ano doon. So ayun, inaabangan namin yun and which is ayun yung trip natin bukas, right? So ayun yung na-book namin for tomorrow. Ang dami na naming mga pictures and videos and upload namin siya sa IG namin, sa FB page and also sa TikTok. Ayun guys, so meron ding pond dito na maliit. So guys, according to this guide, so the Namsangol Hanok Village consists of 5 hanoks. First is the Gugakdang, which is the traditional theater, and then second, the traditional garden and Seoul Museum Time Capsule Square. So yes, it is a place full of pleasure for those who seek out traditional culture.
Alright guys, we're done here sa Namsangol Hanok Village. So we're planning to go to Ensol Tower guys via cable cars. We will ride a cable car. So tingnan natin guys kung magbabike pa rin kami papuntang cable car, kung pwede ba din siya. Ala, ang daming bird, look. Ayan. Kaya namin mag-bike kasi sobrang lamig na. Lumalamig na siya guys. Actually, it's already 4:36 p.m. 4:30. Sana maabutan natin yung sunset sa cable car, no? And Hindi ako naka-coat guys, nakaganito lang. Medyo malamig na talaga. oh, sobrang lamig dun sa tower kasi syempre elevated. Ito na yung bike namin guys. Ayan. Yay! Alright guys, we're still on our way to Ensol Tower, and me and my wife are riding this bicycle that we rented in Seoul. So yeah, here's mine. It's quite uphill, so it's very hard to get on the bike right now. Still at rest, but Daisy is on her way. That's how high her energy is guys. Oh my goodness. As Daisy guys, hangak siya kay medyo pataas. Uphill siya. Mano siyang Songyu Women's University or Women's University. Whew. Babe. So this is where it takes us to the Ensol Tower. We are currently here at the cable car station, and yeah, let's go guys. Let's keep fighting. Laban. Haven't done that in quite a while guys. That was a really good cardio. Oh my goodness. That's the cable car entrance there. So that's where we will ride the cable car going to The Ensol Tower. Just right there. We're gonna catch the sunset guys. Hopefully, no? Hopefully. Yeah, So, let's go. Let's do it. Let's go. But first, let's lock this. Alright, so we are now heading to the ticket office to get a ticket guys to the cable car. Yeah. Long, unbetter, faster, and stronger. Hello, next week. Get the one way. For sure, thank you. And where can we get the ticket for the Up there. Alright guys, so nasa loob na kami ng building, so kung saan kami sasakay ng cable car. And guys, buti na lang na umabot kami sa hindi pa masyado mataas yung pila. Kasi ngayon guys, tingnan nyo. Guys, ang haba na nga. Kanina guys, dyan lang kami banda. Ngayon, umabot na kami yung pila. Miss Judas. Sakit na daw yung paa niya. Pagod na. Haba pala ng pila dito. So ayan, siya na naman guys. Napagod na din siya kakahintay. Ayan, nakaboots na naman. Tapos partida nakabike pa kami ngayon, kanina. So guys, siguro mga malapit na mag 30 minutes since nung pumila kami dito. And ayan guys, nandito pa rin kami. Haba ng pila. Ito pala yung ticket namin guys. So nag-book kami sa Klook. So yung nabayaran ko sa Klook is 617. Tapos doon sa baba, kung hindi ka pa nakabook sa Klook, so magbabayad ka doon ng 15,000 per person. But since meron akong discount sa Klook guys, so mga 550 lang yung nabayaran ko. Yeah, instead of 617. So yun guys. Meron ding entrance doon sa Namsan Tower, pero meron din kaming free sa DSP namin. So yun yung gagamitin namin. So free na yun. So yeah. Yung nakalimutan lang talaga namin guys is mag-purchase or bumili ng padlock. Yung love lock or love lock, no? Hindi kami nakabili. Nakalimutan natin kanina sa Daiso. Oo nga, sa Daiso. Mas maganda dun sa Daiso mamili guys kasi tig 150 pesos lang, tig 200 pesos. Pero nakalimutan namin. So ayun. Siguro ano na lang, finger lock na. Yeah. It's currently 5:45 PM pala guys. Then yung sunset, tinignan ko sa weather app.
mga 6:40. So, 6:40. 1 hour from now. So, hopefully, makita or Naabutan mabutan namin. natin while nasa cable car tayo. Kasi maganda mag-picture-picture doon and yeah. So, ayan. Update na lang kami guys mamaya. Thank you. Alright guys, we're now boarding the cable car. Let's go. We're going up guys. Look at the view guys. Look at that. Almost there. Pinduto ang picture ko. So, Alright guys, we finally made it on top. And sunset. yeah, it's already 6 p.m. Guys, take a look at Mr. Sun at our back. It's already finally about to set. And we're going upstairs. We're gonna see the view from up there. So yeah, let's go. So they also sell here some, you know, love locks, guys. You can purchase them, 10,000 Korean won per piece. And there are lots and lots of love locks up there, guys. Look at that. And my wife is buying a Sprite. thirsty. You're very thirsty right now. So here are the love locks, guys. Oh, look at that. So many locks here, guys. I don't know if these couple are still together up until now. Look at that. And this is the Ensol Tower here. Look at that beauty. And Mr. Sun. So this is the observation deck entrance, guys. So we're heading there now. Let's go. So, i-claim muna namin yung ticket namin, guys. So, gamit pa rin yung DSP namin or Discover Soul Pass. Tara. Super gamit yung DSP. So dito na tayo sa Ensol Tower, guys, sa Tuktok. Pero guys, yung glass niya is very madumi. Ayan o. Meron siyang mga yan. Ayan, kita niyo ba yan? Meron siyang mga dumi-dumi. Pero ito yung view, guys, sa taas. Ayan. So ayan pa, guys, yung view. Wow, it's really really big, guys. Tignan niyo nga naman yung city na yan. So guys, hindi na kami magtatagal dito. So bababa na kami, guys. But first, hanapin muna namin yung toilet, guys, kasi hihina ako. And yes, guys, for us, it's how would you rate it? I think it's not worth it if like bibili ka talaga ng ticket. But yeah, for the sake na maano lang talaga, ma-maximize natin yung DSP. So okay na kasi libre lang siya. Yeah, libre lang. Pero if gagastos ka talaga, mas maganda yung sinabi dun sa nakita namin sa TikTok na Seoul Sky. Kasi mas clear daw yung view dun. Lotte Towers, Yeah. Seoul Sky. Dito kasi guys, yung mga ano nila, yung glass is medyo malabo kasi madumi na. Look at your view, guys, kapag mag-CR ka dito. Ayan. Ito yung view mo, guys, kapag mag-CR ka dito sa taas ng Ensol Tower. Umiilaw na yung mga lights ng mga buildings. Alright guys, we just got down from the top and guys, there are some shops here and also 7-Eleven convenience stores that you can buy your foods and snacks. So yeah, Baba na tayo. baba na tayo guys Sasakay kasi na naman kami sasakay ng na tayo cable ng car. cable car. So I think it's going to be another line
going to the cable car. And yes, that will be it for our Seoul Tower trip. And I think, guys, we're gonna be, you know, strolling around Myeongdong again and We're Seoul. gonna try to see if we can eat the legit na samgyeopsal. Samgyeopsal. Yeah, we will try. We'll still be riding our bicycle going down. So yeah, let's go. Ayan, uwan na pod. Thirsty. So ayun guys, andito na kami sa baba and na-unlock na namin yung aming Seoul bicycle. From here guys, we will just bike for like 5 minutes kasi pag mag-walk guys, 9 minutes lang daw. So siguro kung mag-bike, mga 5 minutes lang siya. So Yeah. let's go! Tara na guys, kain na tayo ng samgyup. So guys, andito na tayo sa legit na mundo ng samgyeopsal or samgyeopsalan. Kaya ayan, try natin yung kanilang legit na mga pork dito or yung mga meat nila and everything. Super thankful ako sa bike guys kasi hindi sumakit yung Paa. ano pa ako. Oo. Pero medyo struggle lang guys kung dito kayo sa ano talaga sa loob Myeongdong. ng Myeongdong magbabike kasi ang daming tao. Kaya yung ginawa namin, binitbit na lang namin. Push na lang guys. Pinipush lang namin kasi baka makasagasa kami. Oo. Yung bike niya pa naman guys kulang ng brake. So ayan, palagi akong kinakabahan, no? Parang hindi nakaka-hold yung brake niya. So ayan, ano pa hinihintay natin? Let's go! Kain na tayo! And guys, may nahanap na kami na all you can eat na Korean barbecue. So, tara. Alright guys, we're now inside this Korean barbecue guys na samgyeopsal. Ha? Special aging meat. I think this is their name. Thank you. So guys, katatapos lang namin kumain ng samgyeopsal and then magbabayad at scissor guys. I'm so full! Masarap siya guys. Tapos na-enjoy ko din yung ice cream as dessert. So ayan. Yung rate pala dito guys is 22,500 Korean won or in Philippine peso, mga nasa mga around 1,000 pesos. Pero worth it naman siya guys. Actually, this one is parang okay na yung price niya compared sa iba kasi yung iba hindi siya unlimited. Tapos ano din, mga nasa 58,000 gano'n. So, better. Meron din sanang isa doon guys, pero ano, full siya. Tapos ang haba ng pila parang sobrang high. So, ayun, naghanap na lang kami ng iba. And then dito kami napadpad sa Chongmyeon grilled meat or in English, special aging meat. So, ayun, magbabayad na kami guys. Alright guys, kakalabas lang namin and tapos na kaming kumain. And ayun nga guys, ito yung nasa labas ng restaurant. So, ayun. Tapos, yung rates nila guys, ulitin namin ha, 22,500 Korean won. Okay, so nasa mga around 1,000 or 900 pesos per person yon. So yung nagastos natin babe, magkano? 45,000 Korean won. Okay, 45,000 Korean won. So ayun guys, overall yung marirate ko dito siguro nasa mga 20 out of 10. Grabe, ang sarap talaga. Hindi ko ni-exaggerate guys, talagang honest ito. Super sarap talaga guys, kahit Magaling nating din 900 mag-English pesos. yung mga staff nila. Yeah, yung mga staff nila hindi siya mahirap kausapin kasi nakakaintindi sila ng English. Yung iba kasi dito guys, hindi sila nakakaintindi. And actually guys, meron pang isang samgyeopsal doon sa kabila. Pero guys, parang na-hype siya sa sa TikTok. Kaya sobrang haba ng pila. And yung presyo niya is nasa mga 19. 16,900. Okay, 16,900 Korean won lang. So, konti lang talaga yung difference, di ba? So, ayan. Nanginginig na kami guys. Siguro, aalis na kami. Tara. So, ayan guys, dito na namin isusoli yung mga bike na na-rent namin.
from Discover Seoul Pass. Tinatawag nila itong Seoul Public Bicycle na pwede nyong i-rent for 24 hours. Pero babe, ilang oras lang natin nagamit? 6 hours lang, no? 6 to 10 hours, no? So, ayun, medyo nabitin. Pero at least hindi masyadong masakit yung paa namin ngayon kakalakad dahil dito sa bicycle na to. So yan guys, pag napasok mo na siya dyan, just lock it here. And then yun na guys, lock na siya. So return na siya. Kasi pag try namin na i-log in yung pass number, hindi na siya makalog in, di ba? Okay. So, ayun, okay na siguro yan.